Magandang araw po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon, no, sa pagkakataon po na ito dahil sa kabila ng hinaharap po nating krisis ay narito pa rin po tayo na kinakailangan pa rin natin pong magpuri at magluwalhati sa Panginoon. Actually, this is my first time, no, to preach via online. Kaya medyo pag first time medyo mayroong mga paninibago na mangyayari. Okay, so by the way, ang pinag-usapan naman natin dito ay hindi naman yung kagalingan sa pag-preach, kundi we just focus, no, our hearts and minds to the Word of God. So ang topic po na gusto nating bigyan daan sa oras po na ito ay pinamagatan ko po ito ng tinatawag na a time like this, sa panahon na gaya nito. Okay? So yung ating text ay matatagpuan po ito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1 to 10, no? So atin pong tunghayan ang banal na kasulatan sa King James Version. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Receive us, we have wronged no man, we have corrupt no man, we have defrauded no man. I speak not this to condemn you, for I have said before that ye are in our hearts to die and live with you. And verse 4, great is my boldness of speech toward you, great is glorying of you. I am filled with comfort, I am exceeding joyful in all tribulations. And verse 5, and when we were come into Macedonia, our flesh had no rest, but we were troubled on every side, without were fightings, within were fears. Nevertheless, God that comforted those that are cast down, comforted us by the coming of Titus. And not by this coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you, when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me, so that I rejoice the more. Verse 8, for though I made you sorry with a letter, I do not repent, though I did repent. For I perceive that the same epistle had made you sorry, though it were but for a season. Now I rejoice, but that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance, for ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Okay, so let us pray. Diyos po naming makapangyarihan ka sa lahat, muli po kaming dumudulog sa trono ng iyong biyaya, na may pagpakumbaba at pagpasalamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan at sa iyong walang sawang pagmamahal na patuloy po ninyong pinapadama sa amin. At maraming salamat din po sa biyaya po ninyo na lubhang sumasagana sa bawat isa sa amin sa araw-araw. That's why you are worthy to receive of all the praises and honor of God. Despite the fact that we have many weaknesses, sometimes we are unfaithful, but your grace still abounding in us. Kaya maraming salamat na sa kabila ng mga krisis na hinaharap po namin ngayon ay narito po kami, magkaroon pa rin ng pagkakataon upang purihin at sambahin ka po sa Espiritu at katotohanan. Kaya sa pagkakataon po na ito, dalangin po namin ang iyong patnubay, ang iyong pagpapala, na ang tanging pangalan niyo po ang maitaas sa aming kalagitnaan, ang tanging pangalan niyo po ang mabigyan ng kapurihan. Everything we do, indeed,
all these things might be redound to your glory and honor. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay. So, makita po natin dito sa ating text na binasa na particular sa verse 4 and 5 na binanggit Apostol Pablo na great is my boldness of speech toward you, great is my glorying of you. I am filled with comfort, I am exceeding joyful in all tribulations. Bakit kaya ganito na lang ang pakiramdam ni Apostol Pablo? Na despite the fact na sinabi niya sa kanyang mga sulat, nasabi niya dito sa verse 5, for when we were come into Macedonia, our flesh had no rest, but we were troubled on every side. Without were fightings, within were fears. So, makita po natin experience niya na experience niya ito ay matapos siyang manggaling sa Troas. No? Kung tingnan po natin yung 2 Corinthians chapter 2 verse 12 to 13, no? Na ito yung nangyari na kung saan ay kagagaling niya sa Troas. So, yung mga problema na nadanas ni Apostol Pablo, bakit nasabi niya dito sa verse 5 na great is my boldness of speech toward you? Bakit nabanggit niya great is my glorying of you? Ano? Lalo-lalo na I am filled with comfort. I am exceeding joyful in all tribulations. Nasa kabila ng lahat ay matinding kahirapan, no, ang dinadanas ni Apostol Pablo. So, kung ikukumpara po natin ang time ng panahon ni Apostol Pablo sa panahon po natin ngayon, masasabi po natin na mas maswerte po tayo, no? Dahil sa crisis na dinanas po natin ngayon ay hindi pa po ito maikumpara, no? Hindi pa po ito kayang ikumpara sa kapighatian, sa kahirapan na dinanas ni Apostol Pablo. But despite of these things na nangyari sa kanya, nakapagsabi pa siya na sa verse 4 na I am filled with comfort. I am exceeding joyful in all tribulations. Okay. So, sa pagpatuloy po ng ating mensahe ngayong araw po na ito ay talakayin po natin yung mga kadahilanan, no? Bakit na nabanggit ni Apostol Pablo yung tinatawag niya na comfort and joyful in all tribulations, no? Bakit nabanggit niya na nagkaroon siya ng katiwasayan, no, sa kanyang pakiramdam? Bakit nabanggit niya na mayroon siyang tinatawag na joyful, mayroon siyang comfort? Okay? So actually, kung ikukumpara po natin sa mga nakaraang mga panahon, no, maraming nagsasabi na we are lucky because we are not born early of 1,900. No? Ibig sabihin, karamihan sa atin ngayon ay nabubuhay na lang na ipinanganak after World War II. No? Kukunti na lang ngayon yung mga nabubuhay na nakaranas ng World War II. Dahil base doon po sa ating history, no, na yung ating mga, sabihin na lang natin, ang ating mga ninuno o yung mga lolo't lula natin, no, sa panahon na yan, na sila po ay nakaranas ng matinding kahirapan, no? Hindi lamang crisis, kundi alam mo ba natin na noong 1914 to 1918 nagkaroon ng tinatawag nating World War I. Okay? Alam po ba natin kung ilan ang namatay? Umabot ng 22 million dead. Huh? Then noong 1918 to 1920 nagkaroon ng Spanish flu, no? At alam po ba natin kung ilan
ang namatay, umabot ng 50 million na mga tao. Then aside from that, noong 1929, nagkaroon ng tinatawag na global crisis. Ibig sabihin, kung magkaroon ng global crisis, magkaroon kaagad ng inflation, no? So, matinding kahirapan, worldwide. Kaya nga tinatawag na global crisis. In 1933, nagkaroon ng tinatawag natin na Nazi power o pangungulo ni Adolf Hitler. At sa panahon na yan, marami ring namatay. Then in 1939 to 1945, kung saan nangyari yung tinatawag na World War II. Alam ba natin kung kailan ang namatay? Sa panahon na yan, umabot ng 60 million dead. In 1952, nagkaroon ng Korean War. In 1964 to 1975, nagkaroon ng Vietnam War. At sa panahon din na ito, mga minamahal ko pong mga kapatid, sa bandang Middle East, patuloy pa rin ang gera, no, sa mga ibang bansa, na kung saan marami yung mga taong na-displace. Pero kahit na paano, ang mga tao na nakaranas ng mga ganitong kahirapan, masasabi natin na sila ay nakapag-survive pa rin, no? So maswerte tayo ngayon dahil sa panahon natin, itong pandemic lang, no, yung ating naranasan. At hindi tayo nakaranas ng gera, no? Pero alam natin na yung mga ninuno natin noon, kahit ganun kahirap ang kanilang naranasan, never lost hope and joy of living, no? Tayo ngayon, bawal lumabas, pero pakiramdam natin napakahirap, no? We are required na magsuot ng face mask, face shield, pero pakiramdam natin napakahirap sumunod sa protocol natin. Kaya nga, no, maswerte tayo, no? Maswerte tayo na hindi tayo dumanas ng mga iba't ibang uri ng crisis na yan na nangyari sa kanila noon. Pero sa atin, itong pandemic lang, at least pwede tayong manatili lang sa ating mga tahanan, iwasan natin yung labas ng labas, at kung kinakailangan tayong lumabas, kailangan lang natin talagang sumunod sa protocol, no? Kaya maswerte pa rin po tayo. So, balikan po natin itong si Apostol Pablo. Ano ba yung mga bagay, no? What are the things that give comfort and exceeding joy to Apostle Paul during his ministry in Macedonia? So, hindi lang ito sa nabalitaan niya, no? Hindi lang ito sa nabalitaan niya na galing kay Titus, no? Na nanggaling sa Corinto. Ito ay mismo ay naramdaman ni Apostol Pablo, no? Yung tinatawag nating comfort and exceeding joy. So kung paanong maramdaman ni Apostol Pablo ito, maaring mararamdaman din natin, no? Na natin na mga mananampalataya, na ating mga kamanggagawa. Okay? So, ito yung mga ilang mga bagay, no, na mapapansin po natin dito sa chapter, sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, na kung saan na kaya't nasambit ni Apostol Pablo o nasabi ni Apostol Pablo o naramdaman ni Apostol Pablo yung tinatawag nating comfort and exceeding joy dahil sa mga ilang kadahilanan. Okay? So una, dito sa verse 7, sinabi ni Apostol Pablo dito na, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So, ibig sabihin na
tayong mga mananampalataya o tayong mga membro ng katawan ng Panginoon, no? Ay mayroon sana tayong tinatawag na sense of purification. Ha? Kahit anumang problema, anumang uri ng kapigatian ang dumating sa buhay natin, ay manatili po tayong malinis sa harapan ng Diyos, no? Mayroon tayong tinatawag na sense of purification, or in other term, mayroon po tayong tinatawag na sanctification, practical sanctification. Ha? Dahil ito yung nais ng Panginoon sa atin, no? Na anumang bagay, anumang trahedya o anumang problema na dumating sa buhay natin, tandaan po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo na, "Dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God." Ang ibig sabihin ng purification means fact of freeing from sin, no? Or moral guilt. Ibig sabihin, we are sanctified, no? Tayo po ay mamuhay ng mayroong katapatan, mayroong takot sa Diyos. We are free from sin. Dahil yun naman ang sinasabi ng Apostol Pablo sa Romans chapter 6, no? Na hindi tayo dapat magpatuloy sa kasalanan dahil patay na tayo sa kasalanan. At hindi na ang kasalanan pa makapaghari sa atin dahil nailibing na yan kasama ng ating Panginoon. So, ganun ang nasain ng bawat mananampalataya. Mayroon tayong tinatawag na sense of purification. Okay? So, pangalawa, sa verse 2 ng chapter 7, 2 Corinthians, sabi na dito, "Receive us, no? We have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man." No? So, ibig sabihin ng receive us. Anong ibig sabihin ng receive us? So, sinasabi ng Apostol Pablo dito, yung magkaroon tayo ng tatawag na open heart, no? We must open your heart to each and everyone, no? Ibig sabihin, mayroon tayong tinatawag na sense of longingness. Wala tayong tinatanggihan. A strong desire especially for something unattainable, or mayroon tayong mga malalayo na mga kapatiran, no? Gusto ba natin silang kumbaga sa gusto ba natin silang makita? Gusto ba natin silang batiin? Gusto ba natin silang makausap? Sense of longingness. Ang sense of loneliness pala, isa pala makapagbibigay ito ng comfort, no? Sa ating mga kapwa mananampalataya. Actually, hindi ako mahilig sa cellphone. Kasi ngayon, hindi naman tayo pwedeng basta ikot na lang ng ikot, pasyal na lang ng pasyal, no? Pero mayroon tayong mga cellphone, no? Na pwede nating kamustahin, pwede na tayong mangamusta, pwede tayong mag-text, pwede tayong magtawag, no? So yun ang pwede nating gawin ngayon, no? Magkaroon tayo ng tatawag na sense of longingness. Magkamustahan tayo sa isa't isa para maibsan yung mga problema natin, no? So yun ang isang bagay na nakapagbibigay ng comfort, no, and exceeding joy to Apostle Paul during his ministry in Macedonia, na nung marinig niya ito sa mga taga-Corinthians, na sinasabi niya dito, receive us. We must have an open heart to each and everyone, no? Na kailangan natin yung magkaroon tayo ng tatawag na strong desire, no? Na mabalitaan yung mga nangyayari sa ating mga kapatiran. At lalo na sa ating mga pastors, no?
Tanong man lang natin sila, kamusta ka na dyan? No? Mga ganun na mga pamaraan. Okay? Then, pangatlo, sabi din dito sa verse 3, kasi sinunod-sunod na po natin ito dahil yun naman talaga sinusunod, sinasabi ng banal na kasulatan. Then sa verse 3 sabi niya, I speak not this to condemn you, for I have said before that ye are in our hearts to die and live with you. So, ang ibig sabihin ng Apostol Pablo, we must have a sense of togetherness. No? So, ibig sabihin, mayroon sana, kung pwede lang ay sama-sama sana tayo. Kung pwede lang, mayroon sana tayo tinatawag na warm fellowship. Pero dahil dito sa pandemic ngayon na hinaharap po natin, ang inaalaw sa church natin ay yung mga 20 up to 60, no? Yung mga kabataan hindi pa, no? Kaya nga para sa amin na mga senior citizen na medyo malungkot, no? Para sa amin dahil hindi pa kami inaalaw na makipag-fellowship sa mga church. Hindi pa kami inaalaw na pupunta sa mga simbahan. So, ang nangyari, nakikibalita na lang sa bahay, no? Nagsimbang bahay na lang ang nangyari, no? So, kung ilan ang kaharap mo sa bahay, kayo-kayo na lang ang magkaharapan. Pero iba kaysa sa church, no? Kaya ma-meet natin yung mga kapwa natin mananampalataya. So, sana sa ating mga puso, sa ating mga isip, no, nasain pa rin natin, no, pag binigyan po tayo ng pagkakataon, we must have the sense of togetherness. So siguro sa mga tawag gaya nitong online, no, message, pwede naman tayong sama-sama, no. Kaya lang yun nga, hindi lang talaga face to face, pero sa prinsipyo, sa idea, no? Sama-sama po tayo, no? Isa po ang ating layunin. Kasi yun ang isang bagay na nakapagbibigay aliw kay Apostol Pablo. Yung tinatawag niya na I speak not this to condemn you, for I have said before. Sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, that you are in our hearts to die. No, masarap pakinggan, no, and live with you. So actually sa mga kamag-anak, ito ang madalas po nating maririnig, no, sa mga magulang. Ayaw nila talagang pakawalan yung kanilang mga anak, no, ayaw nilang lumayo, lalo yung mga matatanda nung araw, no, na kahit naghihirap sila sa kanilang pamilya, ayaw nila payagan yung kanilang mga anak na mga ibang bansa o kaya pupunta sa malayong lugar. Gusto na lang talaga nila yung sama-sama, no? So ganun pala, no, kung sama-sama kayo ay mayroon ding tawag na makapagbibigay din pala ito ng comfort, no, and exceeding joy sa bawat isa. Then the next one, in verse 7, na sinasabi ni Apostol Pablo din dito sa verse 7, and not by this coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you, when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me, so that I rejoice the more. Okay? So, nung mabalitaan ni Apostol Pablo kay Titus, no? Yung pakiramdam ng mga taga Corinto kay Apostol Pablo na sinasabi niya dito na sabi niya dito sa verse 7, kasi sa verse 6 makita natin, nevertheless God that comforted those that are cast down comforted us by the coming of Titus, no? Sabi niya, comforted us by the coming of Titus, and not by this coming only. So ibig sabihin, hindi lang talaga doon sa pagdating ni Titus, kundi ang mas mahalaga doon, no, hindi lang sa personal ni Titus na dumating, kundi yung balita na dala ni Titus.
kay Apostol Pablo. Ano ba yung balita na dala ni Titus kay Apostol Pablo? When he was comforted in you, sabi niya dyan, when he told us, nung sinabi ninyo, nung sinabi niya sa amin, your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me, so that I rejoice the more. So, ibig sabihin, yung nabalitaan niya kay Titus na kung saan itong mga Corinthian believer, no, ay mayroong tinatawag na sympathy sa mga nangyayari kay Apostol Pablo, na nalungkot din sila, no? Nalungkot din sila nung sa mga nangyayari kay Apostol Pablo. Kaya sabi, mayroon tayong sana, may tatawag na sense of sympathy. Mayroon sana tayong sense of sympathy. Kung anong naramdaman ng ating mga kapatid, no? Kung nalulungkot sila, iparamdam din po natin yung pakikiramay natin, no? Sense of sympathy. Sympathy means relationship between person, no, or things wherein whatever affects one similar affects the other. Especially in time of sorrow or in time of trouble. Doon natin kailangan dapat na iparamdam din ang ating pakikiramay o ating simpatya, no, sa mga tao na nakakaranas ng mga problema. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo sa verse 7 na I rejoice the more. Ibig sabihin, mas higit siyang natuwa nung mabalitaan niya na itong mga Corinthian believers pala, kahit sila ay mga carnal Christians, ay nalungkot din sila, no? Nalulungkot din sila sa mga nangyayari kay Apostol Pablo. So, the last one, no? Sa mga bagay na nakapagbigay comfort and exceeding joy kay Apostol Pablo, sa panahon ng kanyang kahirapan sa ministry. Sa verse 8, sabi niya, for though I made you sorry, with a letter, I do not repent, though I did repent, for I perceive that the same epistle hath made you sorry, though it were not for a season. Kaya sabi niya sa verse 9, now I rejoice, and not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance, for ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. So, sa verse 9, bakit natuwa si Apostol Pablo? Sabi niya, natuwa siya, no? Bakit siya natuwa? Dahil sa tinatawag na sense of reflection. Nagkaroon ng sense of reflection ay itong mga Corinthians believers. Sabi niya dito, I do not rejoice because you were made sorry, no? But I am glad because you sorrowed to repentance. You were made sorry after a godly manner. So, yun ang napakaganda dito, no? Na although sabi ni Apostol Pablo, medyo masakit yung mga sulat ni Apostol Pablo na pinadala sa kanila, no? Medyo alam naman natin si Apostol Pablo pag nagsulat ay medyo matapang, no? Matapang si Apostol Pablo, pero sabi niya, I rejoice. Now I rejoice. Dahil doon sa mga sa kabila ng katigasan ng mga ulo ng mga Corinthian believer, ay sabi niya, nagkaroon sila na tatawag na sense of reflection. Sabi ni Apostol Pablo, I am glad because you sorrowed to repentance. At yun sabi niya, you made sorry after a godly manner. Ibig sabihin, nagbunga, no, ng maganda yung mga narinig nila kay Apostol Pablo.
Nagkaroon sila na tinatawag na sense of reflection. Nagkaroon na tinatawag na transformation sa kanila. Nagkaroon sila ng bagong kaisipan. Dahil ang ibig sabihin ng reflection, ito yung tinatawag natin, ito yung idea, no? Or remarks that made us a result of meditation. So, lahat ng mga narinig po natin, lahat ng mga nangyari po sa buhay natin ngayon, bakit nangyari itong pandemic sa atin? Bakit dumating sa buhay natin itong crisis na ito? Sa tingin nyo kaya walang gustong ipahiwatig ang Diyos sa buhay natin? Para sa akin, mayroon siyang gustong ipahiwatig. No? Mayroon siyang gustong ipahiwatig sa atin na kahit anumang crisis ang dumating sa buhay natin, kahit anumang problema na dumating sa buhay natin, dapat hindi mawala sa atin yung tinatawag na sense of purification. Dapat dyan pa rin yung tinatawag natin sense of belongingness with each other. Andyan pa rin yung tatawag natin sense of togetherness. Then, andyan pa rin yung tatawag natin sense of sympathy. And most of all, mayroon pa rin yung tatawag natin sense of reflection. Magkaroon ito ng reflection sa buhay natin, no? Na awa ng Diyos na matapos itong pandemic na ito ay hindi tayo nanatiling natulog lang sa bahay, hindi tayo nanatiling nakaupo lang. Mayroong mga dapat mayroong mga magagandang bagay na nangyari sa buhay natin. Huwag nating hayaan na lumipas ang panahon, lumipas ang oras na walang nangyayari sa buhay natin. Huwag natin sabihin na wala tayong magawa. Mayroon tayong magawa, no? Mayroon tayong magawa. Kaya ang iba ngayon, dati makita natin, dati hindi marunong magtanim ng halaman. Iba, dati hindi marunong magtanim ng gulay. Dahil nanatili sa bahay, naging marunong sila magtanim ng gulay. Yung iba, dati hindi marunong mag-alaga ng manok, kung ano man diyang hayop, pero ngayon, marunong na sila mag-alaga. No? Ibig sabihin, mayroon tayong magawa, mayroong reflection na mangyayari sa buhay natin na ito ang dapat na mangyari at ang bunga nito, no, ay ikakatuwa natin. Kaya huwag nating hayaan na mag-alala na lang ng mag-alala kung ano na mangyari bukas. Maraming mga prediction ngayon na lumalabas sa Facebook, lumalabas sa social media, na mayroon na yung 666, darating na yung 666, darating na yung Panginoon. For me, I tell you, hindi pa darating ang 666. Hindi pa darating ang Panginoon. Marami pa po tayong gagawin. No? Ang importante, darating man o hindi, ay tayo ay laging handa. Lagi ay mayroong tayong katapatan na mananatili, no, sa ating relasyon sa Panginoon. Okay? So, sa atin pong conclusion, Paul says, sabi niya, I brag on you in many places. My remembrance of you fills me with comfort and makes my trouble light. So, kung ito rin ang gagawin natin, makapagbibigay din po tayo ng comfort sa ating mga kapwa mananampalataya and exceeding joy, at makagawa din po tayo, makapagbibigay din po tayo ng comfort sa ating mga workers, sa ating mga pastors, no, gaya din kay Apostol Pablo, na kung paano si Apostol Pablo ay nakaroon siya ng comfort dahil doon sa nabalitaan niya sa mga Corinthian believers na dala-dala ni Titus. Ganun din po tayo, no? I believe na parehas lang po
ang pakiramdam ni Apostol Pablo at ang pakiramdam natin sa ating mga kapatid at kapwa mananampalataya. So, again, purihin ang Panginoon at patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. So, manalangin po tayo. Diyos po naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito na kung saan kami po ay nagkaroon ng panahon upang bigyan daan po ang masalita po ninyo. At sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay namin, sa kabila ng mga kahirapan na kung minsan ay hindi po namin magawa yung gusto namin gawin, ngunit alam po namin na andyan ka, Panginoon, na siyang gabay at patnubay po namin. Alam po namin na marami po kayong mga pangako sa amin. Marami pong kayong pangako sa amin na bilang mga mananampalataya. Kaya maraming salamat na kami po ay nagkaroon ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat na kami po ay nagkaroon ng relasyon sa iyo at nagkabilang kami sa katawan ng Panginoon. At maraming salamat na nagkaroon po kami ng mga kapatid na kapwa dumadalangin sa bawat isa. At maraming salamat na nagkaroon po kami ng mga kapatid na kapwa ay nagtutulungan sa isa't isa. Kaya purihin ka, Panginoon, na sa kabila ng mga crisis na ito na aming hinaharap, mas lalong pa po kami patatagin ang aming pananampalataya. Mas lalong pa po kaming bigyan ng kasigasigan upang manatili kaming tapat at masunurin sa iyong dakilang kalooban. Kaya ang lahat po na ito, pinasalamatan namin na dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.